Noong 2003, si Anil Chauhan, isang negosyante at may-ari ng matagumpay na kumpanya ng pag-aangkat ng prutas na Siba Freight sa Heathrow, ay kilala sa kanyang masayahing ugali at sa pagtrato sa kanyang mga empleyado na parang pamilya. Siya ay may asawa at 2 anak at tinuturing ng kanyang mga tauhan bilang isang kontentong pamilyado at mabait na boss. Si Anil Chauhan ay kilala sa kanyang maluwag at masayahing paraan ng pamamahala sa kanyang kumpanya, ang Siba Freight. Madalas siyang magdala ng pizza at inumin para sa kanyang mga empleyado. Ngunit noong January 2003, dumating ang isang kalalaya lamang na bilanggo na nagngangalang Kenneth Regan sa Siba Freight na naghahanap ng trabaho, na nagdala ng isang seryosong pagbabago sa mga pangyayari. Si Anil Chauhan, na nakulong dati dahil sa tax evasion, ay nakikisimpatya sa mga ex-convict tulad ni Kenneth Regan, na nagsabing gusto niyang magbagong buhay. Kilala si Anil sa pagbibigay ng maraming pagkakataon sa mga tao, dahil siya mismo ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon matapos makulong. Si Ken ay pumasok bilang driver at mahusay na manggagawa, hindi natatakot na madumihan ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi alam ng lahat na si Kenneth Regan ay isang dating matagumpay na smuggler ng droga na kilala sa alias na Captain Cash. Noong huling bahagi ng dekada 90, si Ken Regan ay isang career criminal. Nagtayo siya ng mga kumpanya ng kargamento sa paligid ng Heathrow area at ginamit ang mga ito bilang front para magpuslit ng droga sa bansa. Si Ken Regan ay isang kilalang tao sa mga pangunahing kriminal at kriminal na pamilya sa London. Siya ay namuhay ng marangyang buhay. Sa isang bar sa London, nakilala niya ang celebrity agent at socialite na si Belinda Bruin. Bagaman magaspang ang ugali at hindi mataas ang pinag-aralan, si Regan ay kaakit-akit, magara ang pananamit, at palaging may dalang malaking halaga ng pera, kaya tinawag siyang Captain Cash. Madalas siyang may dalang briefcase na puno ng pera na ginagamit niya upang magmukhang may class. Si Belinda Bruin ay hindi sinasadyang nadala sa mundo ng krimen at panlilinlang ni Ken Regan. Nahumaling si Regan kay Belinda, madalas siyang tawagan at i-email na nagsasabing hindi pa siya nakaramdam ng ganito sa loob ng 30 years. Isang araw, sinabi ng kaibigan ni Belinda na sinasabi ni Regan na siya ang girlfriend nito, na ikinagulat ni Belinda. Ilang araw pagkatapos nito, naaresto si Regan. Noong June 17, 1998, nahulihan si Ken Regan ng 25 kilos ng heroin at naharap sa 18 years na pagkakakulong. Upang mabawasan ang kanyang sentensya, nagpasya siyang maging informant na nagresulta sa pagkakahatol ng 12 malalaking kriminal. Pagkalipas ng 4 na taon, nakalabas siya ng bilangguan, ngunit may kaunting kaibigan at pera na lamang si Captain Cash. Pagkatapos makalaya mula sa bilangguan, si Ken Regan ay bumalik sa kawalan, nawala ang lahat ng kanyang ari-arian dahil nakumpiska. Siya ay nakatira sa isang maliit na bungalow kasama ang kanyang ama. Determinado siyang bumalik sa kanyang dating gawain bilang importer ng droga at nakita niya ang negosyo ni Mr. Chauhan bilang perpektong front para sa kanyang mga ilegal na aktibidad. Si Ken Regan ay nagplano na nakawin ang kumpanya ni Anil Chauhan sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang pekeng deal. Sinabi niya kay Chauhan na may mga investor na gustong bumili ng kumpanya sa halagang 3 milyong pounds, isang malaking halaga na maaaring tuksuhin si Chauhan, lalo na't gusto na ng kanyang asawang si Nancy na magretiro siya. Gusto ni Nancy na bumalik sa India. Malinaw niyang sinabi at namimiss niya ang India. Napag-usapan ito ng mag-asawa ng ilang beses at sinabi niyang mas mataas ang antas ng edukasyon sa India kaysa sa UK. Si Nancy ay desperadong bumalik doon. Habang isinasaalang-alang ni Chauhan ang kanyang alok, nagsimulang magtrabaho si Regan sa susunod na bahagi ng kanyang plano. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout-out to Nora Costa ng London, UK, Teodora Antonio ng Benguet, Philippines, Marlene Bautista ng Kingdom of Saudi Arabia, Arian Reyes ng Hong Kong, pati na din sa asawa niyang si Nino Reyes ng Talavera Nueva Ecija, Janet Remotigi, Julie Ann Geron Jojaino,
Melchora Clauer Yadaw ng Laguna, Philippines, at Rowena Venezuela Baruga. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Si Regan, kalalaya lamang mula sa 4 na taong pagkakakulong, ay muling sinimula ng paghabol kay Belinda Bruin na lumipat mula Chelsea patungong Devon para magsimula ng bagong buhay. Nag-iwan siya ng ilang mensahe sa kanyang telepono na nagpapahiwatig ng kanyang plano na makuha ito kasabay ng Ciba Freight. Sinabi ni Regan kay Belinda na mayroon siyang business deal na gustong pag-usapan. Kahit walang karanasan si Belinda, inalok siya ni Regan ng malaking sweldo para sa 2 araw na trabaho bawat linggo bilang managing director ng Ciba Freight. Dahil sa mga problemang pinansyal, tulad ng malaking bahay, mortgage, at mga anak sa pribadong paaralan, tinawagan ni Belinda si Regan pabalik. Noong una, inalok ni Regan si Belinda ng £54,000, pero hindi ito sapat para sa malaking mortgage at mga anak sa pribadong paaralan. Kaya't tinaasan niya ang alok sa £72,000 na sa tingin ni Belinda ay sapat na. Ang alok na trabaho ay nagbigay kay Regan ng dahilan upang bisitahin si Belinda sa kanyang tahimik na tahanan sa Devon. Gumagamit si Regan ng mga kakaibang dahilan para bisitahin si Belinda, tulad ng paghingi ng tulong sa pagpirma ng mga sulat o forms. Nagmamaneho siya mula Salisbury o London at nagrereklamo tungkol sa putik sa paligid ng farm ni Belinda na nagsasabing hindi siya mabubuhay doon. Gusto niyang magpatayo ng pader at electric gate at madalas niyang sinasabi kay Belinda na maaari niyang gawing maganda ang lugar, kasama na ang paglagay ng drainage ditch. Noong Pebrero, nagpa siyang makipagkita si Chauhan sa mga investors na gustong bumili ng kanyang kumpanya. Noong Huwebes bago ang araw ng mga puso, sinabi niyang aalis siya para sa isang meeting sa Stonehenge upang isara ang deal. At iyon na ang huling beses na nakita siya ng kanyang staff. Noong Lunes, ikinagulat ng mga empleyado ng Ciba ang anunsyo na si Belinda na ang bagong may-ari ng kumpanya ni Anil na hindi nila inaasahan. Nag-aalala ang lahat sa pagkawala ni Anil at kung talagang ipinagbili niya ang kumpanya. Maraming bagay ang naganap ng sabay-sabay. Gumawa si Regan ng liham na nagpapaliwanag na ibinenta ni Chauhan ang kumpanya at magre-retiro kasama si Nancy sa ibang bansa dahil sa karamdaman, na may pirma ni Anil Chauhan. Sa pagiging abala ng kumpanya, walang oras para magtanong o gumawa ng aksyon. Kailangan lang nilang magpatuloy sa trabaho. Binigyan si Belinda ng mesa at computer upang suriin ang mga libro ayon sa utos ni Regan. Ngunit sa 2 araw, nakaramdam siya ng sakit at sa halip na pumunta sa Ciba kung saan inaasahan siya ni Regan, nag-drive siya pauwi sa Devon. Sa pagdating ni Belinda, nakita niya si William Hornsey at Peter Rees, mga kaibigan ni Ken Regan, na naghuhukay sa kanyang farm gamit ang isang digger. Galit na galit siya at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ni Regan na ginagawa nila ng drainage canal ang bukid, ngunit hindi ito ikinatuwa ni Belinda dahil walang pahintulot at nagresulta sa malaking kanal sa kanyang lupa. Sinabi ni Regan na naisip niyang magugustuhan ito ni Belinda. Sa kabilang banda, habang tila natutupad ang mga pangarap ni Regan, may mga lihim na malapit ng mabunyag. Sa kabilang dako, si Onkar Verma, isang mamamahayag sa New Zealand, ay nagpaplano na bisitahin ang kanyang kapatid na si Nancy at ang kanyang asawang si Anil Chauhan sa England. Tuwang-tuwa si Onkar dahil makikita na niya si Nancy matapos ang 9 na taon, parang isang family reunion. Araw-araw ay nag-uusap sila ng kanyang kapatid at ina, ngunit noong February 15, huminto ang kanilang mga tawag. Nag-aalala siya nang hindi niya makontakt ang kanyang pamilya, kaya't nakipag-ugnayan siya sa Metropolitan Police. Sa kanilang investigasyon, nalaman na walang tao sa tahanan ng pamilya Chauhan at sinasabi ng mga kapitbahay na maaaring umalis sila papuntang India. Ipinahayag na karapatan ng mga tao na umalis sa isang bansa kung nais nila. Naniniwala ang mga kaibigan at pamilya sa UK na si Mr. Chauhan ay umalis na. Dahil dito, nagpasya si Onkar na kung hindi mahanap ng pulis ang kanyang pamilya, siya na ang lilipad sa Britain upang alamin ang kanilang pagkawala.
Pagdating niya sa tahanan ng pamilya sa Hounslow, nagulat siya sa kanyang nakita. May mga laruan, bote ng baby feed, at mga damit pa sa loob ng bahay. Nang buksan niya ang ref, may mga hilaw na pagkain pa. Lalong nag-alala si Onkar nang makita ang prayer book ng kanyang ina, na laging dala nito. Nag-iisip siya kung paano maaaring mawala ang isang pamilya. Nagtataka si Onkar kung paano nawala ang kanyang pamilya, na kinabibilangan ng 2 matanda at 2 sanggol nang walang paalam sa kanya. Sa matibay na ebidensya na umalis ang kanyang pamilya laban sa kanilang kalooban, nakipag-ugnayan si Onkar sa pulisya at nagpasimula ng isang investigasyon. Si Detective Andy Rowell ang namuno sa kaso at nakapanayam si Kenneth Regan, ang huling taong nakakita kay Chohan. Sinabi ni Regan na sinubukan ni Chohan na ibenta ang kanyang negosyo at nahaharap sa mga problema sa pananalapi, na maaaring naging dahilan para siya ay mawala. Ngunit hindi kumbinsido ang mga investigador sa kwento ni Regan. Gamit ang bagong forensic technology, na-track nila ang mga galaw ng mga cellphone na nina Regan at Chohan sa araw ng pagkawala. Nalaman nilang ang telepono ni Chohan ay nasa Hounslow at pagkatapos ay umabot sa Stonehenge. Nakatira si Regan malapit sa Stonehenge, sa nayon ng Wilton sa Salisbury, at nakita na nagtagpo ang mga telepono nila. Mula sa tagpong iyon, naglakbay ang mga telepono patungo sa kanlurang bansa at umabot sa Exeter. Ang mga detective sa Devon ay nagpunta sa tahanan ni Belinda Bruin, ang bagong managing director ng CIBA. Nang malaman ito ni Regan, siya ay nagalit at sinabi kay Bruin na huwag payagan ang mga pulis na pumasok sa kanyang bahay. Pinayuhan niya itong makipagkita sa mga pulis sa ibang lugar upang hindi makapagdulot ng problema. Naisip ni Belinda Bruin kung bakit hindi niya dapat payagan ang pulis na pumasok sa kanyang property. Sa parehong araw, tumanggap si Detective Andy Rowell ng tawag mula kay William Hornsey, kasamahan ni Regan, na may impormasyon tungkol kay Anil Chohan. Sinabi ni Hornsey na nakausap niya si Chohan, na nasa UK pa rin at nagtatago sa batas. Magkikita sila sa Newport, Wales, sa opisina ng pasaporte para sa mga ninakaw na dokumento. Ipinahayag ni Hornsey na handa siyang ipagbigay alam ang lokasyon ni Chohan. Ang resulta ay tumawag si Detective Rowell kay Belinda upang sabihin na hindi na sila pupunta dahil may bagong impormasyon silang natanggap. Tinawagan ni Regan si Belinda upang tiyakin na kinansela ng pulisya ang kanilang pagkikita. At tila alam na niya na may balak ang mga ito na arestuhin si Anil Chohan sa Wales. Ang pakikipagkita kay Chohan ay nakatakdang mangyari sa Lunes ng pagkabuhay. Noong weekend, nagkaroon si Belinda ng hindi inaasahang pagbisita mula kina Regan, Hornsey at Reese. Sinabi ni Regan na kailangan nilang maglagay ng graba sa tabi ng kanyang mga kwadra, na sa tingin ni Belinda ay isang normal na operasyon. Nang dumating ang isang digger, hindi siya nagulat. Habang nangyayari ito, dinala niya ang mga bata sa bayan upang magpatuloy ang mga ito sa paghuhukay. Makaraan ng 2 araw, naglakbay ang mga detective sa Newport, kung saan sinabi ni Hornsey na makikita si Chohan sa opisina ng pasaporte, malapit sa isang tanyag na tansong estatwa ng baboy. Dumating si Chohan kasama si Regan at naghintay sila roon ng ilang sandali. Sa gitna ng kanilang pag-aantay, tumanggap sila ng tawag sa telepono at nagpalitan ng mga text na nagpapakita na may nangyaring mali sa kanilang pinaplano. Ipinahayag nila na nakatanggap sila ng tawag mula sa isang taong nagbanta na alam nila na nagsabi sila sa pulis at dahil dito, natapos ang kanilang deal. Natunton ng pulisya ang mga tawag, ngunit mula lamang sa isang hindi rehistradong telepono na nagbigay sa kanila ng hindi tiyak na impormasyon tungkol kay Anil Chohan. Tila dinala lamang sila nito sa isang walang saysay na paghabol. Sinabi ni Regan na hindi siya naniniwala na personal na tinutukso ni Chohan ang pulisya, na tila may nakatagong biro tungkol sa mga baboy. Habang bumalik si Regan sa trabaho sa SIBA, tinawagan ng pulis si Belinda Bruin para tanungin. Sinabi ni Detective Rowell na gusto niyang magkaroon ng buo at tapat na talakayan. Bago umalis si Belinda, sinabi ni Regan na kung tatanungin siya ng pulis kung ano ang ginagawa niya sa lupain, dapat niyang sabihin na tinutulungan siya sa water system. Nang makipagkita si Belinda sa pulis, tinanong siya kung ano ang tingin niya sa nangyari. Sinabi niyang, hindi niya talaga alam,
at naibahagi na niya ang lahat ng nalalaman niya. Nang tanungin siya kung may napansin pa siyang kakaiba, sinabi niya na bago siya umalis, sinabi ni Regan na kung tatanungin siya ng pulis, dapat niyang sabihin na tinutulungan siya ni Regan sa kanyang sistema ng tubig. Nang tanungin ng pulis kung ano talaga ang ginagawa ni Regan, sinabi ni Belinda na naghukay siya ng kanal, na ikinagulat ng mga pulis. Dahil dito, nagmadali ang mga investigador papuntang Devon, kumbinsido na may matutuklasan silang kakilakilabot sa bukid ni Belinda. Maingat nilang hinukay ang lugar gamit ang mga forensic archaeologist at pathologist. Sa loob ng 5 araw, naghahanap ang murder squad ng mga bangkay, ngunit wala silang natagpuan. Noong April 2003, mahigit 2 buwan nang hinahanap ng pulisya ang pamilya Chohan, ngunit sa maling lugar. Isang gabi, nagplano ang isang grupo na magkanuing. Maganda at tahimik ang panahon, kaya nagpasya silang maglakbay ng mas malayo kaysa karaniwan. Habang nagkakanuing, may napansin ang isang grupo na 3 bagay na lumulutang sa dagat. Sa una, hindi nila ito pinansin, hanggang sa may sumigaw na may katawan sa tubig. Nang lumapit sila, nakita nilang isang malaking katawan iyon, nakaharap pababa at lumulutang ang mga paa. Agad silang tumawag sa 999 para humingi ng tulong. Nang makita ang katawan, desidido ang grupo na manatili sa lugar hanggang dumating ang serbisyo ng pagliligtas, kahit na inabot sila ng halos 3 oras sa dilim. Nakakatakot ang karanasan at hindi nila maaaring balewalain ang katawan na nakita nilang lumulutang sa tubig. Dinala ang bangkay ni Anil Chohan sa isang mortuary sa Bournemouth at halos 1 linggo bago ito matukoy bilang nawawalang negosyante. Nang makita ni Onkar ang katawan, napagtanto niyang dumanas si Anil ng isang malagim na kamatayan. Siya ay may blunt trauma injury sa likod ng ulo at may packing tape na sugat sa paligid ng kanyang bibig. Ang pangunahing suntok sa ulo na sinundan ng pagkahilo ay maaaring dahilan ng kanyang kamatayan. Habang inaalis ang mga damit ni Anil Chohan para sa forensic analysis, patuloy na naghahanap ng ebidensya ang mga pulis sa bukirin ni Belinda Bruin kung saan pinaniniwala ang inilibing ang kanyang katawan. Ang lugar ng paghuhukay ay naging mahalaga at nakakuha sila ng matibay na ebidensya mula sa site, kabilang ang buhok, sinunog na damit, at alahas, na nagmumungkahi na ito ay isang lugar ng libingan. Ang mga buhok na natagpuan sa lugar ng paghuhukay ay nakilala bilang kay Mr. Chohan. Siya ay pinatay at inilagay sa isang libingan sa Devon. Sa ibang pagkakataon, hinukay ang kanyang katawan, inilagay sa isang bangka, at itinapon sa gitna ng tubig sa Bournemouth. Hanggang sa natagpuan ang bangkay ni Anil Chohan, umaasa ang lahat na babalik siya balang araw, kahit na naibenta na niya ang kumpanya. Nang matagpuan ang kanyang bangkay, nawala ang pag-asa at natapos ang kanyang kwento. Pagkatapos nito, ang mga alalahanin ay lumipat kay Nancy, sa mga bata at sa kanilang ina. Napansin nilang napakalawak ng lugar ng paghuhukay at kung nais lang itago ang isang katawan, hindi na kinakailangan ng ganong kalaking site. Ang katotohanan na nawala ang buong pamilya ay nagdulot ng takot, lalo na nang makuha ang ilang alahas na pinaniniwala ang pag-aari ni Nancy at mga maliliit na poppers mula sa mga baby grow suit. Ito ay nagpatunay na maaaring nailibing ang buong pamilya sa lugar na iyon. Mula noon, nagbago ang focus ng pagsisiyasat at naging isang kategorya A, na siyang pinakamataas na antas ng investigasyon sa pagpatay. Si Kenneth Regan ay naging pangunahing suspek, ngunit hindi alam ang kanyang kinaroroonan, gaya ng kay Hornsey. Ayon kay Belinda, nahirapan siyang tanggapin ang buong sitwasyon at sinubukang gawing abala ang sarili. Habang inaayos ang kumot ng kanyang kabayo, nabangga niya sina Regan at Hornsey na nasa isang kotse. Nabigla si Belinda nang makita sina Regan at Hornsey. Sinabi ni Regan na kailangan nilang mag-usap at niyaya siya ni Hornsey na sumakay sa kotse para magkape. Ayaw sumakay ni Belinda, kaya nagdahilan siya na kailangan niyang ibalik ang kumot ng kabayo. Pagkatapos tinawagan niya si Detective Rowell na nagbabala sa kanya na huwag sumakay sa kotse kasama sina Regan at Hornsey. Dumating ang 2 pulis, ngunit wala na sina Regan at Hornsey. Nakatakas sina Regan at Hornsey sa Europe, ngunit naiwan si Peter Rees. Habang nag-iisa at tumatakas, nagkaroon siya ng konsensya. Ayon kay Wendy,
Na-corner si Reese at nagsimulang ibuhos ang kanyang puso kahit hindi niya kilala si Wendy. Dumating si Reese sa isang boarding house kung saan nakilala niya si Wendy Pauls. Sa loob ng ilang oras, gumawa siya ng nakakagulat na pag-amin tungkol sa kanyang koneksyon sa isang nawawalang Asian family. Sinabi niyang maaari siyang ilagay sa pinangyarihan ng mga bangkay, ngunit iginiit na hindi siya pumatay. Ayon sa kanya, si Regan ang pumatay sa 2 bata at tinawag niyang psycho si Regan na siyang nagbaril sa kanila. Nagpasya si Wendy Paules na i-alerto ang pulisya matapos marinig ang nakakagulat na pag-amin ni Peter Reese tungkol sa pagpatay. Matapos ang 12 days na pagtakas, naaresto si Reese sa isang malapit na pub. Sa kabila ng kanyang pag-amin kay Wendy, tumanggi siyang sumagot sa mga tanong at nanatiling misteryo ang kinaroroonan ng pamilya Chohan. Makalipas ang 3 linggo, natagpuan ng isang mangingisda ang bangkay ni Nancy na lumulutang sa Solent. Bagaman naagnas na ang katawan, pinilit ng kanyang kapatid na makita ito bilang bahagi ng kanyang pamamaalam. Sinabi niya kay Nancy na sinubukan niyang iligtas siya, ngunit hindi niya nagawa. Natunto ng mga pulis si Kenneth Regan sa Belgium matapos ang 2 buwang pagtakas, at 6 na linggo pagkatapos nito, sumuko si William Hornsey. Nasa kustodya na ang 3 pangunahing suspect, ngunit tumanggi silang sumagot sa anumang tanong. Dahil nawawala pa rin ang 3 miyembro ng pamilya at walang saksi sa mga pagpatay, kailangan ng pulisya ng matibay na ebidensya upang maiugnay ang mga suspect sa krimen. Hindi nila alam na ang mahalagang palatandaan na kailangan nila ay iniwan mismo ni Anil Chohan. Noong April 2005, nagsimula ang pinakamahabang paglilitis sa krimen sa kasaysayan ng Old Bailey, kung saan sinusubukan ng pulisya na patunayan na sina Kenneth Regan, William Hornsey at Peter Reese ang dumukot at pumatay sa 5 miyembro ng pamilya Chohan. Ang 9 na buwang paglilitis ay nagpakita ng halos 4,500 na iba't ibang exhibit mula sa mga transaksyong pinansyal hanggang sa mga resibo ng gasolina. Ang ebidensya sa pagsubaybay sa telepono ang naging pundasyon ng kaso, na nagbigay ng malinaw na indikasyon kung ano ang nangyari at kung sino ang responsable. Nakuha ng pulisya ang isang malinaw na indikasyon tungkol sa nangyari sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga galaw ni Regan at Chohan gamit ang kanilang mga mobile phone. Ito ay nagbigay ng bigat sa kaso at nagpalinaw kung sino ang may kinalaman sa krimen. Nang makuha nila ang access sa mga telepono ni Hornsey at Reese, nagkaroon sila ng matibay na ebidensya para sa isang pagdukot. Ipinakita ng telephone intelligence na si Mr. Chohan ay kasama ni Mr. Regan, Hornsey at Reese at naglakbay ang mga telepono sa Wilton, Salisbury sa address na 3 Forge Close, tahanan ni Ken Regan. Sa kritikal na panahon ng pagkawala ni Mr. Chohan, lahat ng telepono ay nasa lugar na iyon, na nagpatibay sa paniniwala ng pulisya na siya ay binabantayan sa nasabing address. Lahat ng lalaki ay naisip na nasa pinangyarihan, ngunit kinakailangan ng mga investigador ng karagdagang ebidensya tungkol sa nangyari sa 3 Forge Close. Sa simula ng paglilitis, nakatanggap sila ng mahalagang impormasyon mula sa anak ni Mr. Hornsey na nagbigay ng isang Lexmark color printer at gray na maleta na naglalaman ng mga dokumento na may pirma ni Mr. Chohan. Ipinaliwanag ng mga dokumento kung paano nagawang kumbinsihin ni Regan ang staff sa CIBA na ibinenta ni Anil Chohan ang kumpanya at umalis ng bansa. Nagtalo ang pulisya na maaaring pinilit si Anil Chohan na pumirma sa mga dokumento habang siya ay nasa 3 Forge Close. Nakita sa maleta ang 10 blankong sheet na may pirma ni Chohan na maaaring ginamit ni Regan para gumawa ng iba pang pekeng dokumento. Ang unang plano ni Regan ay alisin si Anil Chohan, ngunit nang maabot niya ang puntong iyon, napilitan siyang isaalang-alang ang pagpatay sa buong pamilya upang hindi sila mag-report. Ayon sa telephone intelligence, habang nanatili si Mr. Reese sa Salisbury, lumalabas na nagkaroon ng tensyon sa sitwasyon. Naglakbay sina Regan at Hornsey sa London, particular sa Sutton Road, Hounslow, kung saan sila gumugol ng ilang oras. Maaaring iyon ang panahon nang malaman ng pamilya ang kanilang kapalaran, ngunit hindi ito tiyak.
Tiyak na naroon sina Regan at Hornsey at nawala ang pamilya sa araw na iyon. Para kay Regan, ang mga pagpatay ay isang kinakailangang hakbang upang makamit ang kanyang mga layunin. Halos kasing simpleng desisyon tulad ng pagpapalit ng kamiseta. Hindi natukoy ng pulisya kung saan o kailan pinatay ang pamilya Chauhan. Ngunit naniniwala silang pinatay si Anil Chauhan sa bungalow ni Regan. Gayunpaman, mahirap itong patunayan dahil ang silid ay kamakailan lamang pinalamutian at ang mga kasangkapan ay tinanggal at pinalitan ng bago. Sa kabila ng buong forensic na pagsusuri, walang makabuluhang ebidensya ang natagpuan. Ang pagtanggal ng sofa at muling pagdekorasyon ng silid ay nagpapahiwatig ng pagtatangka na magtago ng ebidensya at linisin ang pinangyarihan ng krimen. Gayunpaman, hindi ito sapat na patunay na si Chauhan ay pinatay ni Regan. Kailangan ng pambihirang ebidensya upang kumbinsihin ang hurado beyond reasonable doubt. Isang mahalagang palatandaan na hindi napansin ng mga siyentipiko at iniwan sa imbakan ng halos 8 buwan ang maaaring magbigay ng kinakailangang ebidensya. Isang mahalagang clue na iniwan ni Anil Chauhan ay ang kanyang kanang medyas na kinuha sa kanya sa postmortem sa Dorset. Habang karamihan sa kanyang damit ay agad na isinumite sa Forensic Science Service para sa pagsusuri. Ang mga medyas ay karaniwang may kaunting ebidensyang halaga. Gayunpaman, para sa pagkakompleto, ipinadala pa rin ang mga ito sa scientist na humiling sa kanila. Nang suriin ito ng mga siyentipiko, natagpuan ang isang nakatuping papel sa loob na tila nasa Pinong estado, ngunit halatang nabasa ng tubig dagat. Ang papel ay isang liham mula sa Cheltenham at Gloucester Building Society, naka-address kay Mr. Regan sa 3 Forge Close. Ang liham na natagpuan sa medyas ni Anil Chauhan ay may petsang February 12, 2003, na nagmumungkahi na ito ay dumating sa araw ng kanyang pagdukot sa Forge Close. Nagbigay ito ng palatandaan sa takot na naramdaman ni Chauhan, na maaaring sinubukan niyang itago ito sa kanyang medyas bilang isang mensahe mula sa kanyang nalalapit na kamatayan. Ang ebidensyang ito ay nagpapakita ng kanyang pagsisikap na ipaalam kung sino ang nagbanta sa kanya, na tila may kaalaman sa mga pangyayari na humantong sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ng 9 na buwang paglilitis, ang hurado ay nagbigay ng nagkakaisang hatol. Si Peter Rees ay sinentensyahan ng 23 years para sa pagpatay kay Anil Chauhan, habang sina Hornsey at Regan ay nakatanggap ng 5 magkakasunod na sentensya ng habambuhay para sa pagpatay sa pamilya Chauhan. Ang katawan ni Charanjit Kaur, biyena ni Anil Chauhan, ay natagpuan sa baybayin ng Isle of Wight, ngunit ang mga katawan ng 2 sanggol, sina Devinder at Ravinder, ay hindi kailanman natagpuan. Ang pagpatay sa mga bata ay isang malubhang trahedya. Ang motivation sa kasong ito ay pansariling pakinabang at kasakiman, na lalo pang nagbibigay ng kilabot sa mga pangyayari. Minsan ay may mga bangungot si Onkar tungkol sa mga detalye ng pagpatay kay Nancy at kung sino ang unang pinatay. Nag-aalala siya kung pinatay ba si Nancy sa harap ng kanyang ina, o kung ang ina ang pinatay sa harap ni Nancy, o kung ang mga bata ay pinatay sa harap ng dalawa. Napakahirap para sa kanya na tanggapin ang mga pangyayaring ito. Bumalik si Onkar sa New Zealand at hindi na niya makikilala pa ang mga anak ng kanyang kapatid. Ang tanging pagkakataon na nakita niya silang lahat na magkasama ay sa isang video ng pamilya na kinunan 2 araw bago sila mawala. Sa video, nakita niya ang pamilyang masaya at ang mga batang naglalaro. Sa bawat pagpikit ni Onkar, nakikita niya si Nancy na nakangiti. Parang andyan pa rin siya at hinihintay siyang dumating.